Good evening guys. Ito, walang magawa. Lakad-lakad muna. Medyo nakaka-boring sa kwarto. Lakad-lakad muna habang dito safe naman kahit maglakad ka ng rito, wala naman mga manggagambala siya. Time check. 6 pa lang. Aga pa naman. Ikot lang ako dito sa Jerry Alsamur Logistic Park. Kaya tinawag na logistic park to. Dito lahat yung mga cargo logistic warehouse. Kagaya nitong binibilang ko ng gulay, itong Rawabi Hypermarket. Actually, itong Rawabi Hypermarket, warehouse siya, pero pwede kang bumili ng direkta. Tinutulungan nila rito yung mga malapit na nag-accommodate dito na pwedeng bumili. Tapos dyan naman sa tapat, dyan yung pinaka showroom ng mga luxury cars, kagaya ng mga Rolls Royce, yan, GM, yan, yung isa, yung mamahaling sasakyan din, nalaki ka, mga BMW, yan, Jaguar, yan sa tapat yan. Kaso hindi ko alam kung pwede magala dyan. Actually dito sa nilalakaran ko, parang walang tao, pero wala namang manggambala rito. Pero minsan umaga, nag-jogging ako dito. Hindi ako tumuloy kasi may aso. Pero yung aso nasa loob ng compound ng kumpanya ng Galpar ata yun. May aso. Parang kakasya dun sa may ng gate. Sa grills ng gate. Hindi ako tumuloy. Ewan ko lang kung dyan pa rin yung aso. Musta pala dyan sa Pinas? Dati rin ako nakasubaybay sa balita dyan kung ano mga nangyari. Parang magulo rin ang politika ngayon dyan sa Pinas, gawa ng daming mga anomalya, issue. Actually meron ako nakausap na Pinoy, nasa ibang kontraktor siya. Ano na siya, actually 5 years siya hindi nakauwi ng Pinas, 5 years. Ngayon magbabakasyon siya ng Pinas, pero kinancel niya yung bakasyon niya dahil gawa nga nung ang gulo raw na sa Pilas. Tapos may mga sakuna pa, bagyo, lindol. Pero yung mga ganyang bagyo actually natural disaster yan. Pero ang dinadaing niya yung sistema ng magulo. Kaya sabi niya, tumawag siya sa asawa niya. Sabi niya sa asawa niya, uuwi na lang daw siya ng Pinas pag si Sara Duterte ng presidente. Yan sabi niya. Nakakatawa nga eh. Pero sabi ko, sa 5 years mo, hindi mo na-miss yung. Pero may edad na rin kasi siya. Yung mga anak niya halos mga nakatapos na rin ng pag-aaral. Dahil sa ganyan sa abroad. Iba-ibang bansa rin napuntahan niya. Ito na daw yung pinaka-last niya, Qatar. Hindi niya tapos magpo-for good na siya. Dami palang malunggay dito. Ito pala ang pinaka ng Galpar. Parang itong Galpar contractor to. Contractor ng ng Qatar Energy. Yan, sila rin yung nakakasabay kung kumukuha ng permit. May mga malaking kumpanya rin to. Ang dami nilang project sa loob ng Qatar Energy. Yan, Galpar. Yan, dito yung may aso eh. Hindi ako tumuli. Ewan ko lang.
Ito lang ang ano rito sa accommodation ko. Pero okay lang naman. Nasanay na rin ako. Pero nung una rito, lungkot na lungkot ako rito dahil ako lang mag-isang Pinoy. Mag-isa lang akong Pinoy dito. Pero nasanay na rin. Halos yung mga ka-accommodation ko, ka-plot ko, mga naging kaibigan ko na rin kasi minsan papaayos sila ng mga gamit sa akin. Yan, mga rice cooker, isang blender. Pwede ko sila sinisingil. Sabi ko, kaysa ibayad nyo sa akin, bilhin nyo ng ano nyo. Kasi yung mga ibang lahi rito, actually sila, hindi ganong kalakihan ng sahod. Sila, tinatanggap na nila yung sahod nila na mababa kasi sa bansa nila halos mababa ang sahod. Minsan ang hirap pang maghanap ng trabaho. Hirap maghanap ng trabaho. Kaya yun, tinatalo na rin nila yung ano. Pero kung tutusin, para sa bansa nila, sinasahod nila rito, malaki na sa ibang bansa. Kasi ibang currency ron. Malaking currency ng pera nila. Ibig sabihin, kasi sa atin, example, 15 real sa atin, 15 pesos, 1 real dito sa Qatar. Sa iba kagaya ng Nepal, sa kanila, 1 real, parang 30 plus ang ano nila, ganon ka mataas yung ano. Ito, ang lapad, meron pa rin itong galpar. Ito malamang tong parang ano na yun, galpar din to. Yung sa tapat. Halos ako lang mag-isang naglalakad dito. Bagay dito, safe naman. Wala kang dapat na ikabahala. Actually, totoo dito sa Qatar, safe talaga rito. Safe. Marami nagsasabi, napaka-safe na bansa itong Qatar. Kaya sa kabila tayo guys.